Kabab, shoutout kay JC Kabab. Ito na mga paps, unboxing natin. Kabubukas na naman natin. Kahit mga idol, napaka-solid na JBT suspension natin mga idol. Unboxing! Ito yung pinakamasayang moment ng mga lalaking mahilig sa motor. Mga idol, titanium pa yung mga idol yung inner tube natin. Tapos adjustable din yung preload mga idol. Bukas, papakabit natin ito kay Pops Edmar. ABK Works mga Pops. And then syempre mga Pops, ito na yung mga gamit sa bracket. May pre-bearing siya mga Pops para dito sa natin kasi oversize na to. Saka itong adjustable dito mga Pops sa preload. As yung mga tornilyo. Salamat sa asawa. Salamat sa asawa ko. Thank you, Commander. Blurred ka naman. Tomorrow. So what's up mga paps, ito for today's video tayo bebeyahe ngayon. Kumusta ang buhay? Uwi tayo ngayon mga paps sa San Vicente, Cabiao, Nueva Ecija, at dadaanan natin yung sa Sinipit, yung matinding diversion doon. Susubukan natin dumaan ng gabi para malaman natin kung gaano kaganda yung diversion doon pag gabi. Nadaanan na natin yun ng isang beses kaso madaling araw, kaya hindi natin masabi kung maganda siya ng gabi. Kasi syempre madaling araw na yun, fog masyado mga paps. Tsaka hindi natin nakita yung daan kasi nagmamadali rin tayo nung time na yun. Yung diversion na yun mga idol is yung nag-uugnay sa Cabiao at Gapan. Diversion siya mga paps para mapadali tayo ng pag-uwi. At ngayon dadaan tayo ngayon ng road 10. Road 10 tayo ulit para at least safe at hindi masyadong traffic. Tingnan natin kung anong oras tayo nakakarating sa pupuntahan natin. Wala naman siguro tayo naiwanan. Mga idol, pasensya na kung ngayon lang tayo ulit nakapag-vlog. At pagkatapos nung pagbiyahe natin ng Samar, maraming nangyari sa buhay natin, puro sa trabaho, kaya ayun, hindi tayo masyado nakakapag-vlog sa pagmumotor. Pagpasensyahan nyo na mga idol. And shoutout sa mga new subscribers natin dyan. Napaka solid, 400 subscribers na tayo mga idol. Oh yeah, Honda Civic, napakaangas. Classic na classic ang tunog, kaganda, malutong. At sinusubukan natin ngayon yung mga idol, yung Insta360 1R natin na kinonect natin dito sa intercom natin na EJS B6 Pro. Tingnan natin kung maganda yung sounds. At kung maganda yung sound, syempre gagamitin din natin to para sa gagamitin natin front camera tong Insta360 natin. Susubukan natin sa susunod. Kaya i-check muna natin yung audio kung maganda. Napaka-traffic na, may nagwa one way pa rito. Yung mga tricycle, napakatitigas ng mga ulo. Napakatitigas ng mga ulo. Alam ng one way pinapasok.
pa, pasensya na po kung ako'y nagagalit. Idaan muna po kayo. Ito yung pinakamahirap dito sa recto. At road 10, napaka sana mga paps, road 10 na tayo. Wala, nagkaroon tuloy ng wind noise tong lens natin. Natanggal kasi yung lalagyanan ng pin lock. Para tuloy may sumisigit-sit. Sige mga paps, update ko na lang kayo pag nandun na tayo banda sa Bulacan. Para doon na tayo sa road 10 magchika-chikahan. So sige mga paps. So what's up mga paps, andito na tayo ngayon sa Valenzuela. Valenzuela. Mabuhay Valenzuela. So papitik-pitik na lang tayo mga idol kasi mabilis malobat tong Insta360 ko. At saka pala mga paps, pansin nyo, meron tayong K5R NHK mga paps. Ngayon lang natin ito napakita sa vlog. At nagpapagawa pa tayo kay Hanksy ng chin mount para sa ating helmet. At ito yata ang anong tawag dito? Basta sabihin ko. Hiramin nila tong NHK K5R natin para masukatan nila ang model na tong helmet na to. Kasi wala pa daw silang model na ganito, kaya hiramin nila ng 2 weeks. Siguro next week dadalhin ko na sa kanila tong NHK K5R natin at 2 weeks sa kanila tong helmet natin. Kasi kailangan din natin ng chin mount kasi kapag once na bumiyahe tayo ulit ng summer or whatever kung saan man, mas maganda pa rin yung meron tayo front cam. Hindi lang yung dito sa harap yung camera natin. Syempre mas maganda pa rin yung may front cam. Saka naghahanap-hanap tayo ng kahit yung pang 1RS na battery, yung jumbo kulay black. Ano kung tawag doon sa battery na yun para matagal-tagal yung recording ng ating Insta360 1R. Hindi naman na natin kailangan bumili ng bagong bumili ng camera kasi para sa akin okay na sa akin yung GoPro Hero 4 tsaka yung Insta360 1R. Yun lang, solid na sa akin yun.
So yun mga paps, update ko na lang kayo ulit pag nasa Bulacan na tayo. Charge ko muna yung Insta360 natin. So what's up mga paps, ito papasok na tayo ngayon ng Plaridel Bypass. Madugong laban pala yung mga daan dito. Pag kagabi di makita yung daan. Madugo. Papasok pa lang tayo dito sa Plaridel Bypass mga idol. Buti na lang. Dami insekto. Sakit sa mata. Loy. Ang sakit. Nagwe-wind noise yung helmet natin. Tanggal kasi yung sa pinlock eh. So ito na, nakapasok na tayo sa Plaridel Bypass mga paps. Itong nasa gitna na tulay na to papuntang expressway mga idol sa NLEX. Na medyo maganda-ganda na itakbuhan natin dito. Sana maganda na rin yung daan dito. Napakaangas naman dito. Ganda ng ilaw. Nung nakaraan na pagdaan ko dito, di naman ganito kaganda pa. Magkasama kami ng asawa ko na umuwi kami ng Cabiao. Ganda na ngayon, no? Furnace, ang lupit. Laki ng pinagbago. Napakaangas na nga dito mga idol. Dire-diretso na tayo. Mamaya pahinga na lang tayo. Bibili tayo ng tinapay or tubig. May merienda lang tayo. Pero ingat-ingat din dito mga idol kasi maraming kasabayan din dito is truck. Mga ganyan, mga close van, mga ganyan mga idol. Madalas makapagod na yung mga driver na yan kaya kailangan distansya ang kailangan. Huwag masyadong dikit ng dikit. Sobrang lalayo ng mga binabiyahe niyan. Siguradong medyo pagod na yung mga yan. Lalo na yung mga ganitong mga truck, yung kumukuha ng mga container. Sobrang lalayo ng mga biyahe niyan mga idol. Wala. Hindi parang ginagamit yung isang way. Hindi nakakatakot. Marami sasakyan. Shit, nakakatakot si kuya. Sana ma-eliminate ng EJS B6 Pro ko yung wind noise na to. Saka may wind noise cancellation din naman tong Insta360 1R natin, pero di natin sure kung yung tunog na to ay matanggal niya. Ang sakit sa tenga. Mamaya pag uwi, babarahan muna natin ng kung ano-ano. Baka lagyan mo na natin bubble gum.
Di naman tayo pwede mag-open visor kasi napakadaming insekto. Sakit sa mata. Ay, ang kukulit ng mga rider, alam nung, ay, Diyos ko. Hindi ako na magsalita, mamabash na lang ako dito. Ang sarap sa bunutan. Yung mga rider na makukulit ang ulo. Wow, kamusta ang buhay, buhay? Ay, puta. No? Delikado naman yung mga parang bakal na to nasa daan. Hindi yun, no? Nakahida, no? Nakikita nyo ba yan? Delikado yan, no? Wow, ano it? Masakit sa tenga. Sakit sa tenga. Sige mga paps, update mo na lang kayo bandaran sa Kabiyaw bypass sa mga paps. Sakit sa tenga. Kailangan may salpak na ganyan para di maingay. Pagka in-open ko, masakit sa tenga. Sumisipol yung hangin. Sige mga paps, update ko na lang kayo maya maya. 2,000 years later. So what's up mga paps, ito nandito tayo ngayon sa Pulo San Isidro mga paps.
Barangay Pulo, San Isidro. So, tingnan nyo naman, sobrang dilim mga paps. Tingnan nyo, patayin ko yung mga ilaw ko. Napakadilim. Kailangan talaga ng malakas na ilaw pagka ganitong mga lugar ang ating dadaanan na sobrang didilim. Tsaka mag-lilo lang kayo pagka ganito kadilim mga idol, kasi hindi natin masasabi, baka biglang meron sumulpot na aso o mga pusa. Kaya dahan-dahan lang tayo sa mga ganitong lugar at huwag masyado maging kampante sa mga nakikita lang. Di baling mabagal, at least makakarating ng maganda at di kakaroon ng problema. So, napakadilim mga idol. .5 kilometers, dadaan na tayo ng Gapan, Cabiao Bypass Road. Konting kembot na lang. Almost 19 kilometers na lang ang ating tatakbuhin mga idol. No, yung mga ganyang aso. Yun yung mga iniingat-ingatan natin, kasi pag yan yung mga asong biglang tumawid, ay sigurado di ka pwedeng hindi sisemplang tumama sa gulong mo yan. Ayan po. Aso. Meron pang ang dating na yung ibang aso kakulay nung daan. Yun yung nakakatakot, kasi di mo kagad mapapansin yun mga idol pag gano'n yung makita mo sa daan. Saka balik tayo sa JBT suspension na nakaka-install sa atin mga idol. Totally suggested ko talaga mga idol, magpalit kayo ng shock pag once na nag-sniper 155, 150. Suggested ko na yung JBT or LCM na suspension mga paps. Medyo pricey siya, pero sulit naman pag once na nagkaroon ka naman ng ganitong shock. Ang problem lang is maraming tatabasin sa flarings natin mga idol pag kinabit natin dito sa Sniper 155. Napakaraming tinabas dito mga idol, pati yung high beam niya mga idol sa likod nagkaroon ng tabas. Ang nilagay ko lang na solution para hindi siya malagyan ng tubig, alam niyo yung nilalagay na parang sticker na kinakabit sa kaldero. Yun lang ikinabit ko sa mismong binutas. So all goods naman ngayon, kasi wala naman siyang tubig sa high beam ko. Effective naman yun. Aayusin din natin yun sa susunod na mga videos, kasi ikakabitan natin siya ng epoxy. Para hindi naman siya masyadong kinakabahan din ako pag masyado na sigurong malayo yung biyahe na tatakbuhin natin, katulad ng pag umuwi tayo ulit ng Samar, baka bigla magkaroon ng tubig, baka masira yung high beam natin. Kaya mas okay na yung kakabitan natin siya ng epoxy. Napakadilim dito mga idol. Walang kailaw-ilaw. Yun naman kung gaano kakon yung okay na, pusa. Kita nyo yan? Diba? Kailangan dahan-dahan lang dito. Ang takbo lang natin 50 lang. Mahirap kasi magpatakbo ng mabilis masyado dito, kasi sigurado may tatamaan ka dito.
Ay, putang inang aso yan. Gag. Kinabahan ako. Kinabahan ako dun ah. Ina na nga habol na hayop. Napamura tuloy ako, sorry. Kinabahan ako dun. Kala ko gigilid, biglang tumakbo papunta sa akin. Ay, kinabahan ako dun ah. Buiset. Okay naman yung bagahe natin sa likod. All goods. Kabiyaw Gapan Bypass Road mga paps. Mga idol, ayan ha. Nakaliwa na tayo dito para makarating tayo ng Sinipit. Hindi naman gumagana pa yung stoplight na yun, sorry. So ito na yun mga idol. Hanggang dito lang naman yung may ilaw eh. Pagdating na naman dito, wala na namang ilaw. Kailangan na naman natin. Di pa masyadong alam ng mga tao yung daan na to. Medyo hindi pa kabisado ng ibang tao dito ng mga taga Nueva Ecija. Mas lalo yung mga siguro mga nakakaalam lang ng daan na to is yung mga taga Gapan, and then syempre San Isidro, and then Cabiao. Siguro yun lang yung mga nakakaalam ng daan na to kasi di pa masyadong nadadaanan ng mga sasakyan. Kaya mas maganda pang dumadaan dito ngayon. Pero pag once na naalaman na yung daan na to, sigurado traffic na rin to. Na naman no, haba na, walang katao-tao walang kabahay-bahay, walang katao-tao. Ako lang ang dumadaan dito, boy. Woo! Hindi totoo yan. Bola lang yan. Nakakatakot. Almost 6.2 kilometers yung bypass road na to na tinatakbo natin. Lalabas tayo dito ng Sinipit. Barangay Sinipit, Cabiao, Nueva Ecija mga idol. A few moments later. So ito na mga paps, Barangay Sinipit na to. Itong papasukin natin na pakanan na to mga idol is papunta na to ng Cabiao mismo, bayan ng Cabiao. At pagdating natin sa may bagong palengke is kakaliwa naman tayo para makarating naman tayo ng San Vicente. Diba easy ang daan? 1.1 kilometers makakarating tayo din. Ito na mismo mga idol yung palengke. Bagong palengke ng Cabiao. Yeah boy. One way to pag umaga mga idol ah. Kaya gabi na wala na masyadong tao, tsaka wala na masyadong sasakyan, kaya pwede ko na itong diretsin. Pero pag once na nag-umaga madaling araw mga idol, sigurado one way yan. Huwag nyo gagayahin yung ginagawa ko.
na mga idol. Jose Abad Santos. Santa Rita, barangay Santa Rita na to mga idol. Siguro na-tour ko naman kayo dito sa bypass ng Cabiao. At siguro dito ko na rin tatapusin ang ating video. At sana nabigyan ko kayo ng feedback sa GVT suspension na nakakabit sa atin. At syempre, eto, maraming salamat sa panonood at nasamahan nyo ako sa ating ride sa pagde-deliver sa ating kuya, sa aking kuya